Hello guys, hello mga ka-Shopee sellers. I'm CJ Altanaga again as your accountant and I will be teaching today yung transition from cash basis to accrual basis of bookkeeping sa accounting natin. Kasi 'di ba nga nung January to March, para ang ginawa natin is cash basis. Noong April, naglabas si BIR na dapat accrual na daw yung magiging way natin ng pagre-recording kasi based on upon you transfer na yung merchandise, dun tayo magre-record ng sales. So, parang from this cash, kung kailan lang natin na-receive, magiging accrual basis kung kailan natin na ibigay sa courier yung ano natin. So, magkakaroon ng difference since ang cut-off natin with March is hanggang dun lang sa na-collect natin tapos bigla tayo mag-shift to dun saan tayo nagkaroon ng transfer of goods. So, dito, ito applicable to sa mga from January pa lang or from January or previous to April na pagkalabas ng IRR na nag-cash basis sila. Pero kung hindi pa kayo kakapag-record at all, mag-accrual basis na kayo kung doon kayo komportable. So, ayun. From, again, this topic is from cash basis to accrual. So, mag disclaimer lang, this video is your guide only based on my knowledge and our practice kung paano yung entries niya. Hindi ko sinasabi na ito yung tama, pero hindi ko rin sinasabi na ito yung sundin nyo. Feel free to source out other accountants na nag-YouTube or feel free to ask other accountants na kung paano ba yung gagawin. Pero this video is guide only. Nasa inyo kung sundin nyo or hindi. So, this is for small sellers or non-VAT sellers. Kasi kapag VAT sellers, may mga kailangan pang transition, may mga VAT na entries pa, ganyan. So, dito sa ano natin ngayon is for non-VAT sellers lang. So, ano ba yung kinailangan kong, uh, what are the reports I need? Reports na kinuha ko sa Shopee. So, ang kinuha ko is yung order all na report, saka yung income release na report. So, dito sa order all, ito siya. Ganyan siya. So, madami siya. Si order ID, order status, yung mga, may mga canceled, completed, tapos may mga, sa dulo niyan, meron pang shipping. Yan. So, yan. Yan yung mga kinuha ko. Tapos, yung mga cancel reason nila. Ay, yan yung sa order all na, yan, marami yan. Sa order all, para, sobrang dami nung report na yan sa order all. Tapos, ang kinuha ko din is yung income release. Kung gusto nyong malaman kung paano i-download to, visit nyo lang yung previous video ko na nagkaroon ako ng guide doon kung paano siya i-download at kung ano yung dapat ilagay. So, dito, sinamari ko na yung order all. So, ang kinuha ko na lang is order ID, ship time, kasi ito yung ship time ko, upon transfer of, ang nakalagay kasi doon sa revenue regulation is upon ship time. So, kung upon ship time or upon transfer of merchandise, so upon ship time ko, na-ship ko na siya, ibig sabihin may sales na. So, ang kinuha ko doon is itong original price, tapos quantity, para isusulat ko doon sa aking sales invoice. Then, ito yung product subtotal niya. So, yan, product price or total product price niya. Kasi meron din naman dito sa order all na uh, product subtotal. Ito siya. Kasi kapag pala or dun sa previous video ko, original price yung nilagay ko pero mali pala siya kasi kapag ang quantity na binili sa'yo is ito sample 2, 27 lang yun nasa original price, dapat 54 siya. So ganun, mali yung nakuha ko dun sa isang video pero
inano ko lang naman doon na kung paano yung entry. So, eto na yung medyo tama na natin. So, ito yung tinama ko, original price, quantity, then yung product subtotal niya. So, ayan. Tapos, kung may price discount, ito yung mga summary ng order all ko na as ay ano, na ito yung tama. I mean, ito yung kailangan ko. So, ayan. Order complete time. Kasi kailangan ko dito sa order complete time kung kailan siya na complete para may record ko siya. Ayan. Yan siya. Ito is from galing to sa income release na report. So, ganyan. So, eto naman yung income release. Medyo na-modify ko na to. So, ang nakalagay, pag inano mo, pag hindi pa yan naka-modify, hinaid ko lang So, pag hindi pa naka-modify, yung ano no, hindi ko pa hinaid, ganyan siya kadami. So, parang malilito ako. So, hinaid ko lang yung ibang ibang line. So, ang ginawa ko dito, itong order ship out, nag-VLOOKUP ako. So, kapag vinilook up mo siya, dun sa income release, ito, dapat itong order ID is, kung makikita ko siya sa ship out date, na itong order all ko. Diba? Kapag may ship out date dito, date of ship out, dito ko na yun sa summary din, ano, yan. Ibig sabihin, kapag na-ship out ko siya this month, ibig sabihin, may isasulat ko siya sa aking sales invoice, sales ano natin na accrual. So, kapag naka-NA, ibig sabihin last month ko pa siya shinip, pero hindi ko pa na-receive yung payment until today, until this April. So, ganun siya, no? So, ang mga naka-NA, ship out last order creation niya yan. Kunyari yan, March yung order creation niya or March yung ship out date niya. Pero, na-complete lang yung order or naibigay lang sa kanyang pera ng or na-release lang yung income sa akin, kaya income release siya, no April 2. So, ayun. Di ba kapag cash basis tayo, kapag nai-release na sa atin yung pera, tsaka pa lang tayo magre-record. So, yun yung ginawa natin from sabihin na natin from January to March, ang ginawa natin is ang sales natin is based on cash received. Kasi yun yung pagkakaano natin before the revenue regulation, the implementing rules and regulation. So, coming this April, nagbago siya. Naging, isi-shift daw siya to accrual. So, mag-iiba siya. So, itong mga na-ship out ko last time, hindi ko pa siya na-create as sales. Hindi ko pa siya na-declare na sales. Kasi nga, hindi pa siya completed at that March. So, April lang. So, ang gagawin natin dyan, i-record natin siya this April 1. Kasi nga, yun yung shift ng ano natin, ng count natin. So, i-invoice natin siya. So, etong mga to, yung wala pang ano, i-invoice natin siya. So, medyo ano lang. So, sabihin na natin invoice number 1990, ay, 91 siya. So, paano ang ano? So, to invoice natin, various customers, tapos team, ganyan, ganyan. Tapos may address, various na yan. Tapos business tab, tapos ang date is 4/1/24. Hindi na natin ganyan. Or para mas April 1, 2024. So, terms, yun. Uh, kasi yung mga terms sa ano yan, sa kunyari may installment terms, ganyan. Uh, so, ayan. So, product description, sabihin na natin, kunyari, ano siya, mga mugs, ang ano ko, mugs and stickers.
So, mag-iiba-iba yan. So, hindi ko na siya ma-identify unless kunin ko pa yung isa-isang order all ko. So, for easier, ano na lang, invoicing. Pero dapat yung sa inyo, kunyari, mag-stickers, isa-isa yan. Visit nyo yung sales invoice na video ko para maliwanagan kayo. So, kunyari, ang total niyan is, ang magiging total niyan, pag inisa-isa mo siya, is dapat itong magiging total sales niya is yung mga na-income released nung eto mga NA. Kasi ito pa yung mga hindi natin na i-invoicean. So, ano yung mga, ano yan? Ito, plus, itong dalawang NA, original product price, plus ito, yung mga NA lang. So, meron pa tayong NA dito sa, yan. So, wala naman yung iba. So, okay na siya. So, 1,261 yung total sales ko doon. Tapos, kung may discount ako, kunyari, basta to, 1,261. Tapos, kung may discount dyan, ilalagay ko na rin yan. Pero, since hindi naman ako nagde-discount, so, wala yan. Hindi na ako nagde-discount kasi may free shipping kami. And medyo malaki na yung charges ni Shopee. Kaya, hindi na ako makapag-discount. So, total amount due is 1,261. So, at this time, 1,261 yun nasa sales invoice natin. So, ito yung total sales natin, yung original product natin. So, paano siya? Ilalagay sa CRB. So, sa CRB natin, ang entry niya is, ano yung date natin? April 1. So, 1/4/24. Yan. Ang customer's name is Various. May Various customers, Shopee. Then, ang reference natin is yung etong 1,261. Ay, 1,261, sorry. Etong SI0091. So, SI0091. So, magkano yung sales natin? Ito yung nakalagay sa ating uh, sales invoice. So, 1,261. Tapos, kung may discount, wala naman discount kung binibigyan. So, kung meron, lalagay nyo dito. Then, yung service fee. Kasi nga, etong dalawa is ito yung nakalagay sa sales invoice. Itong service fee, parang, kasi nga, ano tayo, ang tawag dyan, accrual. So, ina-expect mo na may service fee ka. So, service fee is equal to yung service fee neto. So, ito yon, column 20. So, ito siya, sorry, yung mga na NA ulit. So, 30 plus itong dalawang mga naka-NA. Ito, tatlong NA. Plus itong nasa dulo. Yan lang yung mga ano ko. So, naka-negative siya. So, ang gagawin ko lang is ipa-positive ko siya. Yan, 71. Since expense nga yan. So, magkano yung accounts receivable natin? So, dito kasi sa income release, lagay ko na nga ng highlight, no? Para hindi tayo malito. So, itong mga naka-yellow, yung mga uh, March natin na sales. Yan siya. So, accounts receivable natin, eto, hindi to nakalagay siya income release ah, na report. Or, tama, income release na report nung ah, April 1 to April 30. So, ano yung accounts receivable natin is etong original price minus yung service fee. So, ito yung in-expect natin na accounts receivable. So, yung commission kasi tsaka transaction fee, binabawas lang siya sa total release. So, ayan.
So, magkano yung accounts receivable natin? So, debit siya kasi nagsiset up pa lang tayo nung accounts receivable. So, yung April 1 kasi parang sinet up lang natin hindi, as if hindi pa natin nare-receive yung cash. Kasi nga, ito, April 2 pa lang yung cash niya. Yan. Pinagpa-plus-plus lang natin yung accounts receivable. Yan. So, ganyan siya. So, ang checking natin dyan, dapat itong credit less lahat ng debit is zero. Yan. Nakalagay naman dyan, debit, debit, debit and credit, debit, debit, ganyan. So, check mo, dapat zero siya. Kasi dapat ang debit at ang credit ay ah same. Kumbaga, zero yung difference niya. Ayan. Debit is equals to credit. Ganun ang accounting. Laging debit is equals to credit. So, ayun. Nakapag-set up na tayo nung receivable natin kay Shopee. So, dito sa ano natin, sa summary ng order all natin, yan, pwede na tayong ito yung reference natin ito yung March sales natin. March sales na collected in April. Again, January to March is cash basis. Kaya mag-a-adjust tayo. So, ayun. E di na-adjust na natin dito. So, the usual na lang, magre-record na lang tayo ng mga usual na ano natin na account. So, come April 2, sorry, come April 2, 2024, ano yung sales, ang unahin natin is yung sales natin. So, various cost, nag-sales invoice muna ulit tayo. Ano yung mga lumabas ay na-ship out natin no April 2. So, again, ulit to, various customers. So, ano yung team, ganyan, ganyan. Tapos ito, ano na, April 2, 2024. So, dito sa summary of order all, nakalagay naman dyan kung ano yung mga items. So, dito ang na-ship out ko nung April 2, ito yan, is uh, isang mug tsaka isang sticker. So, isang mug tsaka isang sticker. So, invoice ko siya, mugs, sticker. So, isa. So, magkano yung mugs ko? I- Uh, ang mugs ko ay 91 uh, pieces. Piece, sorry, piece. Tapos, 91 yung mugs ko. Then, ang sticker ko is 80. Yung Avanza Gen na sticker. So, yan, 91, 80. Tapos, so, ang total sales ko is, so, wala akong discount. Pero kapag may discount dyan, seller discount, lalagay ka dyan. Para kung sakali, 20 pesos yung discount mo, magkakaroon siya ng less. So, ayan, wala akong discount. Ayan, yun yung mga bundles, ganyan. So, eto na yung SA ko. Total amount due, 171. Sorry. Ano yun? 171. Ay, sorry. So, 171 yung amount due ko. Tapos, pipirmahan ko na lang. So, SI, 92 siya. So, paano natin siya ilalagay sa CRB? So, again, ang ano ko dito, ang ginawa ko dito is lahat nasa, ito yung, kumbaga sa sa previous video ko, this is the option 1. Option 1, CRB. Only yung gagamitin. So, kaya marami yung
columnars dito. So, if option 2 yung pipiliin mo, sorry, option 2, ay wait lang, medyo ano tayo, on the dot, oh, hindi dot, or live to, so walang cut-cut. So, ang option, kung option 2 yung napili mo, yung may sales journal, ay sales journal, yung may journal book, ang entry lang dun sa April 1, ang entry dun sa April 1 is entry ng April 1. Again ito kanina ang discuss ko is yung CRB only. Tapos ito option 2 dun sa April 1, ang entry lang naman niya is sales, then service fee, then accounts receivable. Yun yung entry niya. Kung sakaling sales invoice ay yung option 2 yung gagamitin mo. Pero kung again, kung option 1, eto. Again etong part na to, option 1, etong part na to is option 2. Kaya marilito. So again, balik na tayo dun sa April 2 natin. So, ang April 2 natin is yung na-ship out ko. Ito, ito yung na-ship, ito yung na-ship out ko no April 2. So, yun ang nilagay ko sa ating SI. So, ano yung SI? Ito yung sales natin tsaka yung sales discount. So, again, various customers, SI, number 2 na tayo. Again, option 1 pa rin tayo, CRV. So, ayan siya. So, ano yung ilalagay natin? So, sa sales invoice natin is 171. Kung may discount, go, lagay mo yan. Pero yung sa akin, wala. So, service fee. So, dito tayo sa summary. Magkano ang service fee? 9 pesos. So, kung 9 pesos, then, si SI ko ay, ang accounts receivable ko ay, etong si ah product subtotal less yung service. So, i-check ulit natin, zero ulit. So, again, nakapag-record na ako ng sales. So, kailangan ko na din mag-record ng, so, ayan siya, pag CRB lang ang gamit mo. Pero kapag si kapag may gamit kang yung option 2 yung ginamit mo, so April 2, gawin mo lang dyan is parehas pa din, sales. Ito, ay sorry. Sales. Pero lagyan mo dito sa ano, SI 009. Ay 0091. Ganyan. SI 0092. Yan. Again, pag option to. Pero hindi, kunyari, nakapaglagay ka na dito sa sales receipts mo, hindi mo na kailangan ilagay sa sales book mo, ha? So, again, separate to, separate entities, separate journal books, ay separate option siya. So kapag CRB lang, ito lang yung kukunin mo. Kapag gusto mo may journal book, ito siya. Ito ang kukunin mo. So again, kapag sa within the day, kailangan mo din mag-record ng cash collection mo. Cash collection or collected. So dito sa income release natin, may na-receive tayo na payout no April 2. So, kung may na-receive tayong payout nung April 2, so lagay na lang natin income release report. Yan. So, magkano ang, ito na. So, magkano yung receivable natin na i-record dito? So, since na-collected na natin siya, dapat ibabawas na natin siya sa ating receivable. Kasi collected, wala na tayong receivable. So, eto siya, nung April 2, 496. Less na siya. Tapos, since commission and transaction fee ay hindi kasama doon sa order all na
ating report. Ngayon natin siya i-record. So, magkano yung order all na report natin, no? Ah, April 2. Ito siya. So, ito, wait lang. So, dapat positive. So, kasi dito ano negative. So, yan. Plus, yung transaction fee. Yung service fee, na-record na natin yan noong April 1. So, 38. Tapos, ang cash received natin is, dito rin, ito, total cash, total released. So, ay, sorry. Ibig sabihin, may mali yung number 8. So, dapat kapag chinek natin siya is 0 siya. Sorry. Bakit nag-value? Wait lang. Medyo, ano lang. Yan. Ibig sabihin, meron akong, ano kanina, yung nakalagay. So, yan. Checking natin. Ibig sabihin, debit minus credit is 0. So, tama yung entry natin. Yan, tama na. Okay na. So, April 3, same lang ulit. Ulit-ulitin lang natin na everyday. So, ayan, ang note natin dito is everyday you have to record. Everyday to record the sales as accrual basis and the cash received. So, dalawang entry siya per day. Yan. Sorry, cash receipts na wala siya. So, yon. Everyday magre-record ka ng cash receipts, cash ano na. So, 3, 4, 24 natin siya. So, ayun. Everyday to record sales, to release, and to release na rin yung SI. Ayan. So, ganyan siya. So, okay, pag option to ka, puro sales, ganyan lang. Pero, sorry. Kapag option to yung ginawa mo, everyday, dito ka magre-record. Dito, ang record ng sales. Pero every day, dito naman din ang record with cash collection kapag option 2. Option 1 and option 1 and 2, same recording sa ating cash collection. Yan, sa CRB siya pareho. So, ayan. So, April 3, gagawa na naman tayo ng SI. Saan natin siya gagawin? Dito ulit. So, SI, 90, 93 na siya. So, various ulit. Various. So, may sale ako nung April 3. So, ayan. Kunyari, mugs and ganyan-ganyan. Basta, alam nyo na yan. Paano. Tinuro ko yan doon sa sales invoice na ginawa ko. So, ito yung total sales ko for the day. Again, wala akong discount. So, ito pa rin yung total sales ko. Sorry. So, various customers pa din siya. Then, SI number 93 na siya. So, kung SI number 93 na, so sales ulit natin is dito sa SI, 93. 560. Bakit nga ba sinasama ko yung service fee dito? Kasi nga, kapag hindi ko sinama, parang hindi na tayo naging accrual basis niyan. Tsaka, yun talaga yung parang expected natin na ma-receive na kay kasi ang service fee is already reported na sa kanyang order or summary. So, yan. So, 31. Then, meron akong receivable na 592. Yan siya. So, check lang natin. Zero pa din. So, cash collection for the day is from income report. Magkano yung receivables nun?
Hmm. Ito. So, ito na siya, April 3. So, ang receivables nun ay 314. So, dahil from cash collection siya, naka-negative siya. Tingnan nyo na, pag cash collected, ang receivables is negative, pang galing sa income. Pero kapag sa order all is positive. So, ito naman tayo sa commission and transaction fee. Plus, ito, transaction fee, no? April 3. Hmm. Yan siya, 28. Tapos, ang cash received natin is, nung April 3 ay 3,286. Yan yung actual cash received natin. Kasi yan lang yung total receipt. Okay. So, ganyan lang siya. Paulit-ulit lang siya. Everyday, magre-record ka ng ng sales. Everyday, magre-record ka ng cash collected. So, what if, kung meron kang sales return. So, kapag may sales return with ano lang naman, with shipping fee na-deduct. So, first, kunyari, nung April 4 siya na sales return. So, tatanggalin mo lang yung sales mo doon, ang return product, cancel. Yan. Lagay mo lang dyan, cancel, return, ganyan. So, kunyari, ang na-return natin is, ano bang, kunyari, na-return natin? Kunyari, itong C, yan ang na-return. So, kung yan ang na-return, babalik lang natin siya, sales, credit. Ibig sabihin, bawas natin sa sales natin kasi hindi naman natin talaga siya sales kasi nag-return sa atin. So, hindi na natin kailangan bayaran yung, ano, yung service fee. So, wala na rin tayong receivable from Shopee. So, 99. Ganyan lang siya. So, zero pa din. So, tapos, ang kailangan mo lang record kasi bumawas siya sa cash mo is, kunyari, 38. Bumawas siya sa cash mo, so babawas din siya sa shipping fee. Ay magkakaroon ka ng return. Pero kapag ito yung di pa nare-refund, so ito pa lang yung charges ng shipping fee. Pero kapag, syempre, pag hindi mo naman fault, at fault ni buyer, so parang ano lang siya, hindi tinanggap ni buyer, so magko-contest ka, then ibabalik sa'yo. Pag binalik, ang entry lang naman niya is, ibabaliktad mo lang to, 38 and 38. Ganyan lang siya. Refund of shipping fee. Ganyan lang. Okay? So, paano naman kung sales refund na siya? Sales refund without without the return of the product. So, kunyari, ganyan ulit. So, kunyari, ang na-sales return naman ay, tingnan natin ito. Ito yung na-sales return natin. Yan, sabihin natin yan yung sales return. So, ika-cancel mo lang naman yan, yung sales niya. Yan, canceled yung sales, canceled din yung negative, canceled yung service fee niya, and canceled yung accounts receivable. Kaso nga lang, dahil hindi naibalik yung inventory mo, sa journal mo, mag-record ka ng ah, inventory loss. Magkano yung, kunyari, nabili mo siya ng 60, then inventory as asset. Inventory loss, ito, expense account. Ito ay asset account. So, ganyan siya. To record not returned parcel.
Ganyan lang siya. So, ganyan. So, ako ay wala akong sales return and sales refund. So, hindi ko na siya kailangan mag-adjust. So, ganyan siya. So, ganun lang siya. Patuloy mo lang siya every day ka magre-record. So, ginawa ko siya. Makipag-record na ako. Ganyan. May record siya every day. So, at the end of the month, at the end of the April, tinotal ko siya. So, kung nakatotal na siya, sabihin na, ayan, ito na yung total niya. So, tinotal ko at the end of the month, every month, magtototal ako. So, check ko kung tama ba yung, ano ba? Check ko kung tama yung accounts receivables. Kumbaga, ito yung mga sales ko na hindi ko pa collected. Next month, tama ko kolekta kasi under shipping pa siya or hindi pa nakiklik receive ng ano. So, ano nga ba yung mga sales natin na hindi pa collected for the month. So, dito tayo sa ah, summary of the order all. So, dito sa dulo, since ito na nga yung mga completed or nandito na siya lahat, na-ship out. So, ito, kanyari, ito, so, ano yung mga hindi ko pa na-receive? So, ito yung mga yan, na hindi ko pa yan na-receive, kasi May pa, yan. May. Yan. Ito, hindi, ibig sabihin, kapag naka-blanko siya, ibig sabihin, hindi pa talaga kahit nung kumuha ko netong account, nung date na to. So, yung report na to, hindi ko, etong mga to, kaya wala pa. Yung report na kinuha ko, hindi pa siya collected. So, ganyan siya. So, magkano yung hindi pa natin collected? Ipagpa-plus lang natin yung mga naka-yellow. Dapat tama din siya dun sa naka-record natin dun sa books natin. So, magkano ito? 1393. So, tama na. Ito pa yung receivable natin kay Shopee. 1393. Okay? Tama naman siya. Tama yung pagkaka-record natin. Ayun. Tapos, pagkatapos mo sa isang buwan, ililipat mo na siya sa ledger natin. So, pagkalipat mo sa ledger, magkano yung CRB natin for the month of, yan. So, sales natin, 815. So, ledger sa sales dito. Di ba, credit siya. So, ledger natin siya. So, date natin is 4/30, 24. Ay, so, 30, basta ganyan, April 30, 2024. Tapos, ang description natin dyan ay, since sa credit yung sales is sales for the month of April. Tapos, ang nakalagay lang dito is under CRV. Ang reference natin is CRV. Kung sa CRV yung ano mo. So, yan. Ito yung sales natin for the month. Lagay mo lang dyan. Ganyan lang. Tapos, ano yung sunod natin? Yung sales discount. Since wala kang sales discount, wala dyan. Tapos, ito, same lang din. Ah, pero magkakaiba na siya. So, kahit for the month of April na lang. Kasi parang ano lang naman to. Yan. So, CRB ulit. Pero kung ginamit nyo is option 2, if ginamit is option 2, SJ yung sa reference. Kapag SJ or as SJ, GJ pala. Yan. GJ yung reference. So, magkano siya? 477. Ay, hindi pala to credit. Sorry. Debit pala si service fee.
makikita niyo naman dyan ito. Yan. Kung ano, debit siya. Yan, debit, debit. So, debit pala itong si ledger dapat natin. Na si service. Service, debit. So, yan. So, accounts receivable natin. Nasa unahan. So, same lang. April. Yan. Balance for month of April. So, magkano sa CRB ko ulit. So, ang balance ko ay 1393. Eh, sorry. Dito pala siya sa CRB lang. Yan. So, ganun lang siya. From CRB, ganyan. Ito-transfer mo lang siya. So, ayun. In all, kung yan ay zero din, magiging zero din yung dapat debit and credit. So, ganyan. So, ito, meron kasi nung April 15, di ba, nag-charge na si Shopee ng si WT, nilagay ko na din dyan. Si WT or creditable withholding tax is yung 2307. Hindi pa yata binabalik yan sa akin. So, ayun lang. At least meron na kayong idea kung paano siya isang full process within the month or within the day yung process. So, ayun lang. Thank you and God bless. Sana nakatulong po ako sa inyo. Please like, share, and subscribe para makatulong din po kayo sa amin na dumami yung subscribers. And please watch the ads kung meron man. Thank you. God bless. And until next time. Uh, our YouTube channel is up plus F Travel. Thank you. God bless.